Muling inihain sa Kongreso ang panukalang batas na ibayong magpapalakas sa karapatan ng mga nagtatrabaho sa industriya ng business process outsourcing. Ayon kay Kabataan Party List Representative Terry Ridon, ito'y dahil sa malaking kontribusyon ng nasabing industriya sa paglago ng ekonomiya ng bansa. Narito ang ulat ni Sam Ramirez. Itinuturing bilang sunshine industry ang business process outsourcing industry dahil sa malaking ambag nito sa ekonomiya ng bansa, pati na din sa trabahong ibinibigay nito sa mga Pilipino. Noong nakaraang taon nga lang, may naitalang total revenue na $13 billion sa nasabing industriya, habang mahigit sa 700,000 ang naitalang nagtatrabaho sa BPO industry. Batay naman sa pag-aaral ng International Labor Organization, 42.6% ng mga nagtatrabaho sa mga call centers ay nasa graveyard shift na kadalasang may kaakibat na iba't ibang problema sa kalusugan gaya ng overfatigue, insomnia at iba pa. Isang panukalang batas na naglalayong palakasin ang karapatan ng mga nagtatrabaho sa BPO industry ang nirefile ni Kabataan Party List Representative Terry Ridon. BPO Workers Welfare Protection Bill yung naglalaya na talagang matutukan at mabigyan talaga ng kapangyarihan yung ating BPO workers, particularly those sa pinaka-contractualization and regularization nila in the workplace at yung pagtitiyak talaga ng pagpapataas ng healthcare benefits and services na natatamasan ng BPO workers. Madin naman itong kinontra ng mga BPO companies mula nung una pa itong isinulong ni dating Kabataan Party List Representative Raymond Palatino noong 14th Congress. Self-regulation kasi ang hiling ng mga BPO companies, ngunit hindi pabor dito si Ridon. It is an industry that ought to be imbued with great publicity. Marami sa ating mga kabataan dyan na po nagtatrabaho. So, hindi yung ubra. Napapayagan natin na mere self-regulation yung gagawin dahilan o kaya palusot ng ating BPO industry. Nag-uulat para sa Telebisyon ng Bayan, Sam Ramirez.